UP.com, which is live streaming daw ngayon, okay, in Thrilla and UP Manila. Na pinafollow ko dito sa Twitter. Ang question po, para po sa ating dalawang mga magigiting na bisita, what do you intend to do po with the Pandacan Oil Depot? What do you intend to do with the Pandacan Oil Depot? Si Mayor Lim, gusto niyo po bang... Yang hong oil depot eventually will be transferred. Pero bigyan natin ng pagkakataon yung mga 3 oil companies to work ways and means as to how to transfer. Dahil pag pinalis natin yan kagad, ang mangyayari dyan, madodoble pa, madadagdagan ng presyo. Dahil kasi ang refinery nasa Batangas. Merong oil pipe from Batangas up to the oil depot. Pag kinato natin yan, karagdagang gastos yan. Tumataas na nga ang presyo ng gasolina sa international world tapos tataasan pa natin. Ikalawa mahigit 1,000 buses ang kailangan para pumunta sa Batangas para humakot ng gasolina. Yan yung gasolinang yan, dinidistribute sa Metro Manila, hindi lang Manila. Kaya it involves the economic progress of the city and Metro Manila. At ang isa pa hindi pwedeng at our women caprice, sasabihin natin, umalis na kayo. Wala na akong pupuntang investor dito. Dahil sasabihin nila, ganyan pala ang palakad ng gobyerno nyo papayagan nyo kami. After 5-10 years, papalayasin nyo kami. Paano naman yung puhunan namin? So we must have a stable policy. Give them a chance to relocate. Yung isa nga nag-relocate na yung Petron Susunod naman yung Shell at Caltex. Eventually, lahat yan mapapaalis. Kasi nga yung lugar na yon, marami nang nakatira. Pero sinasabi nila, all over the world, nilalagay ang depo sa walang tao. As the years pass by, yung mga empleyado, doon ang nagpapatayo ng bahay, kaya napupunta na sa city. You know, ang the real story here. Kaya hindi natin pwedeng basta sabihin doon sa oy, lumayas kayo dyan. Hindi pwede yon. We have to deal with them. With utmost civility and respect for their investment also. At yung kahihinatnan ng ating mga motorists. Gusto ba ninyo tumaas ang presyo ng gasolina? Kayo ang tatamaan dyan yun lang ako aking masasabi. Thank you very much. Okay. Former President po, ang akin lang masasabi, yung pa ni Mayor Lim, nag-negotiate na yan para alisin. Dahil they get it imposed around the vicinity. But baka pag sumabog yan, pati Malacanang maabot. That's the danger. Pero, ewan ko kung nangyayari sa negotiation, puro postpone. Yung panahon ni Mayor Atcheza, aalisin na rin. Napalitan naman niya, stop na naman. Maraming negotiation. I would say, para malaman talaga ng taong bayan, should be transparent. Pati negotiation, kailangan malaman ng taong bayan kung ano nangyayari. Baka yung negotiation na maraming under the table. Hindi ko na pinagbibitang kasi si Mayor Lim. Kailangan lang, kung ano man yung negotiation, it must be transparent to the people. Kamukha halimbawa, siya senador, yung Abad Santos, na Madrigal family sa city government, gawing public school. Binili ng binili ng Andrew Tan, high rise. Nagalit siya. Sabi niya, nung senador siya, lalabanan niyan. Nag-privilege speech siya. Pagkatapos yung naupo, tuloy naman yung high rise doon. Ano nangyari sa negosasyon? Yun ang ibig ko sabihin. Ba't pagpabago? Yun lamang. Meron pa siyang, hindi po, tag-isang sagot lang. Okay, ang sunod pong katanungan, so tandaan, meron pong 3 minutes po sa pagsagot. Ang tanong po ano po ang konkretong solusyon ninyo? Hello? Hello? Hi. Kumusta ka na? Okay lang. Ulit po, ulitin. Talaga. Hello? Ano ang konkretong solusyon ninyo sa patuloy at paglalang problema sa pagbaha sa Kamaynilaan? Yan po yung... Kasi po ako mismo, minsan nagsuswimming ako dyan Pagpauwi ako
Una. Ang solusyon no sa linisin ang lahat na estero. Dahil yan ang natural ika nga na ating drainage. Ang problema ho sa mga estero, nandyan na yung mga kababayan nating mahihirap. Nagtayo ng mga scientists doon tinatapon ng basura, wala na kayong makita ng tubig. At ang responsibilidad ho sa flood control is with the MMDA. Kaya ho kaming 17 cities, 5% of our total budget is deducted from us automatically. Para saan yun? Traffic situation, garbage, and flood to be managed by the chairman MMDA in coordination with the Department of Public Works. Kami naman, dahil nandito, it is within our jurisdiction, we will support whatever project they're going to undertake just to alleviate the flood situation. Yun po ang ating ginagawa. Thank you. Okay. Kayo naman po, ano po ang konkretong solusyon, natitingin yung konkretong solusyon sa patuloy at paglalang problema po sa pagbaha sa Kamaynilaan? 3 minutes po. Yun, nung araw, yung pag-upo ko mayor, San Juan, nung araw pa, konting lalat na ba, inaabot tayo sa bubong ng bahay. Pero nag-solve yun in less than 1 year. Nawala ng baha hanggang ngayon. Baha na dito sa Maynila, hindi pa binabaha ang San Juan. Yan po ang katotohanan. Ang totoo po yun, inuna ko muna yung mga drainage, pagkatapos yung mga esteros, pinalinis ko ng gusto. At dinisiplina natin lahat yung mga bahay doon, nagpag-cooperate naman. Kaya, it's a matter of convincing the people na sila rin ang mapipirwisyo. Kaya, nagmamalasakit yung mga tao. Yun lang. At yun, ngayon, I'm proud to say, hindi na binabahan San Juan. Well, maraming salamat po. Nilinis talaga lahat ng mga Sige esteros. po, may oras pa po kayo. Nilinis lahat ng esteros without let up. At maraming bayanihan na nangyari doon. Kaya, I could say, mali ang San Juan ay hindi na binabaha ngayon. Maraming salamat po, for President. Another question po. In the coming senatorial elections, who is your bet candidate or candidates and why? Siguro isa lang kasi baka sabihin lahat. Isa lang po. Who is Isa your lang po. bet candidate? Isa lang po. Kailangan niyo pong pumili ng isa sa senatorial election. Kung pipili po kayo ng isang candidate, sino po yung pipiliin niyo at bakit? Senator Chis Escudero, dahil pag-asa ng mga kabataan yan at he has bright ideas, he has his principles. Ang problema ho, may naninira kay Chis Escudero. Kahapon lang, he was on air. Sabi niya, pwede ba nakikiusap ako kay President Estrada? Huwag na akong siraan. Sumagot si Jerry Baha, ano ba yung paninirang ginagawa sa'yo? Abay, sinasabi ho, ako daw, si Senator Escudero, lumuhod daw kay President Estrada at umiiyak. At sinasabi daw, gawin siyang vice presidential candidate. Ang sabi ho ni Chis Escudero, kasinungalingan yan. Walang nangyaring ganyan. Ayan, kasagutan ko na rin yung sinasabi, ako daw lumuluha sa kanya. Kalukuhan ho yun ba't ako luluha sa isang tao na hindi naman maganda pagkatao? Convicted. Convicted for plunder. Convicted for plunder. He is the only president convicted for plunder. That's on record. Okay po. Sana po yung tanong lang. Yung stick po tayo dun sa issue, dun po sa tanong na kung sinong senador. Tapos na ba yung oras ni Mary Lim? Okay, tapos na po. Meron po tayong 3 minuto lamang po. So, 3 minuto lamang po sa pagsagot. Hihintuin ko po kayo pagpasensya nyo na pagkatapos sa 3 Tinatanong minuto. nyo sa amin kung sinong gusto namin. Isa pong senador lang, pipiliin nyo po. Bakit binanggit pa niya yung pangalan ko? Anong kinalaman nun? Itong kaibigan ko to, masyado nang grabe itong... Alam mo, wala akong sinasabi tungkol kay Senator Escudero. Yan inaanak ko. Noong una, kinukuha ko pa yung vice president ko. Sabi niya, president natin. Wala na, hanggang doon na lang. Nung ayaw niya, ayaw ko na rin. Kung kinuha ko si Mayor Binay, hindi ko sinabi umiyak hindi na maiiyakin yung kamukha niya eh. Ay, hindi. Okay na po yan. Ang tanong po, former president po. Hindi iiyakin si
Senator Escudero. Hindi umiyak yun. Okay po, Hindi pero umiyak siya yun. po ba yung pinipili nyo po para maging, kung meron pong isang senador na susuportahan nyo, isa lamang po, sino po? Aba, hindi pwede. Wala yung siyam yung nasa ticket ko. Lahat yung susuportahan ko. Hindi ako pwede mag-isa lang. Kahit na isa, kahit na may anak ako ron, hindi pwede. Lahat, straight. Meron pa po kayong, At kasama ko pa si Grace po. mahaba pa po. Meron pa po kayong sabihin, meron pa ba kayong ilang minuto? Wala akong pipiliin, basta ako lahat ng ticket na May 2 minutes pa po kayo, may gusto pa po kayong sabihin. Ha? May 2 minutes pa po kayo. Okay na po. Okay na, yun lang pinaliwanag ko sa kanya. Sige pa. Hindi ko sinasabi na umiyak sa akin si Escudero, pero siya talagang umiyak. Na next. Okay, ganito po, ano? Kasi mahirap po talagang, sa totoo lang, nakikita nyo naman po yung sitwasyon ko. Medyo mahirap pong pigilin po talaga. At hindi ko po namin malaman kung paano ang gagawin natin. Ganito na lang po, para mas malinaw po para sa inyo, bigyan po natin sila ng tag-10 minuto. Tag-10 minuto po sila, siguro sapat na pong panahon yon para po sa huling katanungan. Tandaan po ang katanungan ay hindi po galing sa amin, okay? Ang huli pong katanungan, meron po silang 10 minuto para maging malinaw na po ang pamantayan. Maaari po nilang sabihin ang gusto nilang sabihin kasi ang katanungan po ay, ano po ang lamang ninyo sa isa't isa? Okay? Okay na po. So, let me play the role of Pontius Pilate. Maghuhugas kamay na po ako. Pagpasensyahan nyo na po, napakahirap. Kung alam nyo na po, napakahirap po na pinagdadaanan ko ngayon. Ay. Okay. Sa darating na eleksyon. Hindi, joke lang. Si Atong ay inyong katulong sa pagsulong. Hindi, joke lang po yun. Hindi, joke lang po. 10 minuto po. Gusto niyo po bang mag 2-minute break? O, ready na po kayo? 10 minuto po. 10 minuto po. Open floor po. Sabihin niyo po kung anong lamang ninyo sa isa't isa. Magsisimula po tayo kay Mayor Lim. Paskoy na lang po. Mr. President, okay lang po ba kayo mauna? Hindi, binibigyan ko. Ako magalang ako sa nakakatanda sa akin. Ganit. Okay, toss coin na lang po tayo. Toss coin. Okay? Okay lang po sa usapin na patas. Toss coin na lang po. Kayo po yung sa piso. Sandali. Nakakahalata ako din. Okay, payag ako dyan sa toss coin mo, no? Walang problema sa akin yun eh. Ang problema, laging ako ang inuunan yung tinatanong. Tapos pag nagsalita siya, sasagutin ko yung mga sinasabi niya kasi nungalingan, hindi naman niya ako binibigyan ng pagkakataon na to refute. Paano ngayon to? Kaya siya na muna. Sinasabi niya, pinagbibigyan niya ako, matanda ako. Sasagutin ko naman, dahil matanda ako, naawa ako sa iyo, mas bata ka sa akin eh. Ikaw na nga. Ako na ba? Ha? Kayo na po ang mauna? Siyempre, sasagutin ko yung mga sinasabi mo. Ikaw ang sinungaling eh. Ang sabi ng mga ang tanong lang sa atin, sino senador na babakapin natin? Kung ano na sinabi mong kasinungalingan, na si Escudero, umiyak sa akin, hindi naman iyakin yun eh. At okay na po. Task kayo na lang po para ipagpaumanin niyo po, hindi po namin, ako po personal, hindi ko po yun napansin. Kasi kumbaga, normally po, tapos na lang po kasi magsalita para may panahon sa pahinga, binigay ko po sa inyo yung mic. Tinatanong ko rin naman po kayo kanina kung gusto niyo na pong mauna magsalita. Tinanong niyo namin kanina kung sino ang isang senador na gusto namin. Opo. Di dapat pipili lang kami. Kung ano naman sinabi. Okay nga. Pasensya na po kayo. Ganito na lang po, former President. Toss coin na lang po para fair po. Para sa usapin ng fair. Hindi, ayaw niya. Kayo na po mauna. Siya na daw po mauna. Okay lang. Ladies and gentlemen,